You know, nakasalubong mo na yan sa RG. Kapag nahigop kayong 5, matagal-tagal yung mararamdaman yung sinasapak pa kayo mula sa langit. Welcome to this best of 1 series between Team Falcons and Team Liquid. Dalawang malaking organisasyon ang magpapangayan para sa ating Swiss Stage Day number 2. Parehas nanalo kahapon at isa sa kanila ay matatapos ang araw na to nang kailangang may bahid ang kanilang record. Abangan natin kung sino nga ba yan. Well, kung i-judge natin yung performance ng Team Falcons kahapon, may mga punto din naman talaga na nahirapan itong Falcons against DFYG. No? Makailang ulit yon. Objective, of course, makikita natin na nakuha ng Team Falcons yung kanilang kagustuhan. Dahil nga doon sa utility type na composition na meron sila. Pero pinag-uusapan natin kanina to, no? Team Liquid, matagal na nilang dinaanan itong Ube lineup na to, Ube strategy na to, M4 pa lang ay nakasalubong na nila to, nasagot nila, nasolusyonan nila. Ngayon masusubukan pre kung babalik ba yung formula na ginawa nila noong mga panahon na yun. Oo, at ang nakakatakot no for Team Falcons, if there's one team na sobrang mastered na yung pagpapabilis ng laro, Team Liquid, sobrang bilis nilang mag-ramp up ng laro to the point na nahuli si Troll. First blood, mapupunta sa kamay ni Sanji at masamang balita yan para sa Team Falcons. We might be looking at an early lightning truncheon. Nako, napunta pa sa chef, no? Alam mo naman, ang niluluto dito ni Sanji talaga ay maagang burst, maagang presensya sa mga pagdalaw dahil nga doon sa kanyang wings by wings. Pero nagtatangka itong si JP na silipin yung purple buff. Matagumpay naman makukuha ni Boyet. Level 4 na siya dito. Pero babalik tayo pre sa kung paano gagalaw ang Team Liquid kasi sa totoo lang, lamang ang Falcons dito pagdating sa objective dahil sa heavy spin. Oo, at napakahirap din lumapit no if you are a Nolan. Mas lalo na kapag na-corner ka na. Wala naman kasing tinatawag na I-frame yung Nolan o yung invulnerability frame kung saan pwede kang mawala sa mapa. So, tignan lang natin kung paano ito lalaroin ni Carl Tizzy. Tiwala na lang eh. At this point, si Carl Tizzy yan eh. Carl Tizzy na yan, pre. Napakarami ng tropeo, napakarami ng kampyonatong nakuha. Binansagang the GOAT ng MLBB, World's MLBB. Flicker na maaga na burn dito para kay Sanford. Kalahati kaagad ng kanyang buhay. Pero hahatakin ni JP. Guguluhin lamang niya si Boyet. Ultimate from Sanji ay nagamit na. And si Sanford atay may ipit. Nandun yung Revitalize para kay Daddy JP. Hindi nagpapapatay dun si Sanford. Pwede Pershing naman. Mula dito kay Sanji. Si Sanji na kabila ay lumalapit din. Flicker ay nagamit din ni Sanji with an extra E. Ay pala. Boyet ang baba ng buhay. Oh my goodness! Na-retry niya pa yun. Sabay nakakuha pa ng isang kill. At magandang start para sa Team Falcons. Nakakuha na nga sila ng kill kay Sanford. Nakakuha pa sila ng pagong. Grabing retrihan naman ang ating mapapanood. But Carl Tizzy looking for a play around the LBM. Matatamaan ng Matilda. Makakatakas pa nga ba? OM to the rescue. Baby Cakes looking for the kill. Flicker palayo. At mukhang may sagot na fair airstrike. Mapapa-flicker din si Sanji. Ang sagutan ay si Coffin. Ang mananaig. Lamang ang Team Falcons. Grabe yung mga step back na ginawa dito ng magkabilang mid laner. Pero nakakatunog ako. Team Falcons unti-unting lumalamang. Oo, nakikita na nga nating nag-shift na kanina hawak ng Team Liquid. Ang 600 gold lead at lumipat na to sa Team Falcons. Grabe yung mga sidestep pa ng mga Farsha natin no? Para bang mga sumistep back 3 yung parehas nating mga mid laner. And for this game alone, hindi natin na-expecto. Kadalasan ng mga early game ay kontrolado talaga ng Team Liquid. Ako makukomment ko talaga yung magandang drafting na isinet dito ng Team Falcons. Para bang Team Liquid ang nag-adjust doon sa niluto ng Falcons na maagang Matilda. Feeling ko naman, nagpe-prepare na sila dito. Parang naiintindihan nila na okay, right after ng first game na performance ng Falcons against DFYG kahapon, parang naintindihan nila na sobrang kalkulado ng Team Falcons na gumamit ng mga Ube and utility lineup. Kaya nga doon sa first 3 bans ng Team Liquid, isinama na kagad nila yung Fredrin ni Boyet. Kaya lang kasi, ilan ba ang utility jungle? Diba? May Fredrin, may Akai, may Barats, may Baksha. Oo, yun na yun eh. Yun na yun eh. Yung iba kasi nasa gitna na eh. Mga Guinevere, gano'n. Medyo gitna na yun ng fighter. Pero mukhang magkakaroon din ng labanan dito sa gitna. We are already at our second turtle of the game. At mukhang pumipwesto na ang Team Falcons dito. Ang pinakaunang pagong ay nakuha ng Team Falcons with a 50-50 retry battle. At mukhang si Sanford na naman ang bunot para sa Falcons. Pero napakagandang response mula dito sa Team Liquid Philippines.
mukhang pantay na ang control around that turtle pit. Yeah, hahawakan na rin dito ng Team Falcons. Sila ata magwawagi sa hawakan. Pero si Cortese nagtatago din, nag-aabang ng pagkakataon. May 1v1 dun sa itaas ng pares nating XP laner. Circling Eagle na gagamitin, pupunta ba si Carl? Pero hindi. Si Sanford ata ang naging target nila. Makakapasok si Cortese. Sakto yung taunt mula kay JP. At hindi naka-red ray itong si Boyet. Ngayon, sumama pa si Sanford. Nakakabuli si Troll. Nabababa ng buhay ni Sanjit ni Troll. Papasukin na si Jose. At si Sanford naman nakakuha na ng kill. Buhay No pa way. na rito. Si Boyet ngayon ang magiging target nila. Third strike mula kay Coffee na kinopya laman ng Valentina. Si Boyet ay kakapit sa kanyang tore pero nandun na yung Valentina ng Scopen. Kaya lang si Troll ay medyo napapalalim. Taunt ay nagbitawan. May extra shield mula doon sa Guiding Wind. AOG ay na-force na rin. Sasama pa sana si Troll. Pero hindi daw siya kasama. Wala siyang ticket, pre. Ibang klaseng palitan ang ating natungayan. Pero habang nangyayari ang lahat ng yon ay pumepera lamang si Sa baba. Oheb doon sa baba. That's one turret for the long team fight na napanood natin doon sa may bandang top lane. Kaya naman hindi lalagpas ng 1,000 ang kalamangan ng Team Falcons. But for Team Falcons, as of now, nagagawa nila kung ano yung kailangan nilang gawin sa early game habang hindi pa nakaka-item si Oheb. So, grabe yung timing ni Daddy JP dito, no? Nakita mo yung taunt para lang hindi maka-retry. Itong si Boyet, nung umabot na dun sa threshold, pre, pinipindot niya yung retry niya. Bakit hindi gumagana? Hawak-hawak pala siya dito ni Daddy JP. Niyayakap siya, pre. Napakahirap din kasi kapag yung roamer ng kalaban ay alam din yung timing ng Tama. retry. And that is just the experience of Daddy JP. Pero papasukin doon sa may bandang likod si Sanji. Buhay. Low HP pero Boyet, ni-retry na rin niya. And that's going to be Sanji going down. At rekta mid lane naman ang ating call. Cartesia, nagamit niya yung retribution at si Tron ay natunaw. Kagad sa kamay ni Carlito. Gusto pa sana silang kumuha ng kill. Pero masyado nang malayo. Alam nila na nasa itaas itong si Boyet. Pero umiikot-ikot lamang ang TL dito. Naghahanap na kung sino man na magpapakita sa gitna. Oo, at 10 segundo na lang bago lumabas ang pinakauling pagong ng larong ito. So far, pumepera pa rin si Oheb patungo na ata sa kanyang third item around 1 minute from now. Siguro mga 2 minutes pa bago natin makita yung Trinity. Pero itong huling pagong na ito ay binabakuran na ng Team Liquid. Sinusubukan mag-vision dito ni Troll. Pero mukhang alam din nila na nandun si JP. And look at this trade mula kay Carl TZ. Gantong-ganto din ang nakita natin kahapon. Binibigay ata nila ang huling pagong para kumuha ng resources mula sa Team Then Falcons. 2-level gap na itong si Boyet. Level 11 na si Carl TZ dito. Feathered Earthstrike. Pinaunahan na kagad si Sano ang kanyang bibigyan. Kalahati dito ang Ranger. Pero si Troll, may burst din na ginawa si Carl TZ. Papasok si Sanford. Dalawa ang nakakuha niya doon. Pero nakakuha rin ng kill. 1v1 sa gitna. Itong si Oheb, nandun yung heavy spin. Carl TZ kinuha na ang pagong. Sabi niya, sige, sasama na ako dyan. Medyo late lang ako ng konti. Kaya lang AOG ay nagamit. Pwede mag-taunt. Pero napigilan ata yung taunt. Mahuhuli si Daddy JP. Further Earthstrike naman na isasagot ni Goffin. And ang Team Liquid, diretso lang sa kanilang mission. Kumuha tayo ng purple buff. Kumuha tayo ng objective. Oo, 1-for-1 plus the pagong at mukhang nakuha pa si Coffin. Binigla ni Sanji at ni Carl. Ang sagot dito ni Sanji with an extra ay tatapangan lamang ni Sanji na isa lang ang eye doon sa may bandang pader. Men, eto na Swift Trinity para dito kay Oheb. Hindi man tayo makakita ng malayong BMI pero maya makakakita tayo ng pumapasok na Blazing Duet mula dito kay Oheb. Ilang beses na natin na masid at nasaksihan. Itong si Oheb, pag gumagamit siya ng isang Claude ay talagang sobrang kalkulado niya yung mga BMI, kung paano yung stock. Kasi kailangan mo i-maintain yung, Art of Thievery, di ba? Oo. Pero again, looking at the item build, makikita na rin natin na lamang na talaga ng around 5,000 ang side ng Team Liquid. Pero mukhang papasukin na naman. Ayun na pumasok si Boyd. Pero may flicker! Naku po, na side stepan dito si Boyd. Heavy speed ay na-force na rin kagad. Tol! Si Troll ay wala nang matakas kasi nagamit niya yung kanyang flicker. Hindi umabot yung Guiding Wind. Pagtalon doon sa pader. Pipilit na lamang muna ang Team Falcons na i-equalize kahit papano. Pero ganun-ganun lang pre 6,000 na halos yung kalamangan ng Team Liquid. Parang nalingat lang ako. At dito talaga natin makikita yung kapangyarihan ng Team Liquid na mag-trade. And that is the power of Nolan in
and a Claude. Claude, oo. Pero mo yung Claude na iwanan sa baba, nakakapag-farm lang. Tapos yung Nolan, the moment na hindi nila nakikita yung Nolan, may nangyayaring kababalaghan. Sinasalisihan na sila ng greens, kinukuha na sila ng buff. At dyan nabibuild yung maliliit na gold feed na nakikita natin na ngayon ay malaki na. Ayun na, AOG at tinamaan si Boyet. At wala na rin siyang gagamitin heavy spin. Mamamatay ba siya dito? Hindi, nailik na siya. Ngayon, nakakagawin yung AOG. Babawian din si Sanji ang pupuntahan pero walang inabutan dito si Copen. Si Sanford tatalon, sabi niya, sige, tapakan natin ito. Stop it! At si Sanford ay nakakuha din ng kill. OM as well. Ay napatay itong si Copen. Grabe ang Team Liquid dito, pre. Hindi na pinagpapahinga ang Falcons. At habang nangyayari yung lahat ng yun ay minamando na ni Carl Tizzy ang pinakaunang Lord ng larong ito. That's the Lord secured para sa Team Liquid. Hindi na makasabay ang Team Falcons doon sa pacing na pinapakita ng Team Liquid. Kanina lamang ay nakaka-trade pa ang Falcons. Pero nung tumaba na talaga si Carl at si Oheb, hirap nang makahanap ng tsansa ang Team Falcons. Men, kahit si Boyet nararamdaman na niya, natutunaw na rin siya. Oh, wait lang, heavy spin na nagamit. Oheb, makapag... Aray ko! Ako po pinagduluduluan, pero buhay pa rin si Oheb! Nakipagsabayan na, sabi niya, sige, babawi ako. Sanford sa likod, ay tawatakbo na rin at nagahabol. Kaya lang si Boyet at si Oheb, nagkaroon na rin ng 1v1. Hindi pa rin tapos dito ang Sansan. Pero si Sanford ay namaalam din. JP ay makukuha din dito ng Team Falcons at napunta yung kay Sano. Kahit papano nakakuha ang kanilang main damage dealer ng kill. Pero Lord ay tutungo sa ibabang bahagi at nag-aabang na ang natitirang miyembro ng CL. Oo, 2-4-2 trade at around 6,000 or 7,000 pa rin ang gold lead dito ng Team Liquid. And sa ngayon, makikita natin na nagpo-push ang bottom lane sa Lord. And sa totoo lang, no, if we look at Team Liquid, medyo nag-overstep ata ang Sansan Duo doon sa may bandang top lane. Pero ang ganda din kasi naging response ni Oheb doon sa heavy speed. Pero may inikutan din niya. Yun nga, nakipagsabayan na lang si Troll. Ang baba ng buhay. Inaabot si Carl TC. Hindi aabot ni Sanji. Napakaraming dash din kasi niyan. Ngayon, heavy speed na. Ay, naku po, nilipa rin lang. Pupunta na kagad dun sa round 3, pre. Lumilipad patungong round 3. Itong si Sanji. Oo. Alam nila yung limitasyon ng mga hero nila, no? Tsaka parang nakakatanggal ng moral yung ginagawa ni Sanji sa'yo. Eh. Yung tipong alam niya na hanggang dyan ka lang. Kumbaga, kung may tigre, may gitna, alam ni Sanji yung kaduluduluhan ng layo ng leash ng tigre na yun. Sobrang kabisado niya, pre. Pupunta na nga next game eh. Nakita mo lumipad na dun sa labas ng game. Dito itong si Sanji. Ayun, pwede may nagamit. Napunta si Sano. Hindi tumama yung AOG mula dito kay Daddy JP. Ayun naman eh, maiipit ata si Sanford. Boy pa rin. Pero nagsabayan na lang. Kaya lang, walang malakas sa marami. 4 na miyembro mula sa Team Falcons ang nagtulong-tulong para patumbahin itong si Sanford. Sa Lisi Jutsu talaga kasi yung ginagawa ni Carl Daisy. Habang may nangyayari sa harapan mo, kailangan tinitignan mo din kung may ginagawa si Carl Daisy. And yes, bumagsak si Sanford. Pero inhibitor turret yun. Men, si Sanford babalik yan after 12 seconds. Yung inhibitor turret ng Team Falcons forever nang wala. Ang mahirap doon, may mga mega minions pa yan. Yung ibaba na nakuha nila, magiging sakit sa ulo yan mamaya. Lalo't yung Lord ay nasa opposite lane, nasa opposite side ng mapa. So, kailangan matahan nila yan. Si Payet, nag-aabang ng pagkakataon. Si Sanji, tino mo naman, parang alam niya na may nagtatago dyan sa may left bush. Alam niya ata, pero mapapa-flicker pa rin. Minsan talaga, kahit alam mo, magugulat ka pa rin. Nakagulat pa rin talaga. Flicker ay nagamit din ni Sanji dito. Yung feathered airstrike niya ay na-consume din. Pero ang Team Falcons ngayon, magre-reset. Sabi nila, sige, hayaan natin na umabante dito ang Team Liquid. Si Sanford lang. Ayan, tinaman naman, may kipagsabayan sila. Pero si Carl Dixie sa likod! Walang kamalay-malay si Troll na binulis na kagad siya. Ngayon naman, ay si Sanji ay isasama na rin with an extra eye. Aray ko. Si Boyet ngayon, Aray ko. normal lang ni Owe. Tinaman naman ugat. Aray ko! With a place into it! Masyadong matapang si Owe, mga kaibigan. Pero buhay pa rin itong si Owe. Nagpapakitang gilas ang ang duo na to, pre, ang Baby Cakes. Akala ko tapos na. Meron pa palang Meron pa. continuation para dito kay Ohe. Burning the flicker, however. Pero ang dami niyang nabigyan doon sa laban na yun. At mukhang itutuloy na ang pagpupush Ohe. Mapuburst ang bagya with that feathered airstrike. Team Falcons, makakadepensa pa naman sila kahit papano. Pero sabayan na laman ng recall na nangyayari dito. Feathered airstrike naman mula kay Chef Sanji. I-clear lamang ang minions. Carl TZ looking for the first down. Pero makakatakas naman ang side ng Team Falcons.
Nakukulong na sa sariling base ang Team Falcons dito. Men, eto na, nagpe-flex na ng mga machong horse ang Team Liquid. Team Liquid. Boyet. Nagamit, pero nagkulasan lang ang mga miyembro dito ng CL. Kailangan nilang umatras dito ni Boyet. Nakulangan na rin ng kits dito ang Falcons. Wala na silang panghawak dun sa malilikod. AOJ nagamit. Pero atras muna si JP. Yung Torres sa gitna, pwede nilang puwersahin yan. Yun na nga ang kanilang gagawin. Lord ay sasalubungin na din Team Falcons. Federation man. Mula dito kay Sanji. Atrasan muna ang ilang natitirang miyembro dito ng Falcons. Pero yung Lord ay makakakapit na. Hahampas ng isa, dalawa, pero nandun si Barn. Sanford. Isa rin. Kaya may ipit ata si Sanji with an extra. Ay! Nako po! Patay na naman itong si Sanji. Diretso na sa base ang CL. 2-0 para sa Team Liquid. Napakagandang performance